So itong Kia Rio na automatic 2013 model na push start button ito. So nagkaroon kami ng problema dito. Kasi nagkakaroon siya ng shift shock, tinatawag, na pag kinakambyo mo sa reverse, umaalog siya. Kunwari kinambyo mo sa reverse na ganyan, bug, aalog. Umaalog siya ng malakas. Tapos pag ilipat mo yung gear sa drive, tapos ayan na, naka-drive siya, tapos i-switch mo dun sa manual, no? Manual. Pagtingin mo dun sa ano niya, sa gear niya, naka number 3 agad. Naka number 3 siya agad. Tapos kahit na anong up down mo, hindi siya nagbabago. Naka number 3 lang. So yun yung naging error nito. Tapos ang hina ng hatak. Kahit na mag-uphill ka lang ng konti, hirap na hirap siya. So ang naging ano dito, ang naging fault code error niya is tapos ano ako, naghanap-hanap ako ng same problem sa YouTube, sa Facebook. Ayan, tapos nakita ko na yung error pala niya is nasa ECU. So kailangan ayusin yung ECU niya para maayos yung shift shock tsaka third gear na stuck. Yun. Kasi na-stuck siya sa third gear, kaya every time na galing ka ng park, no, tapos magre-reverse ka, pag shift mo ng gear sa reverse, kakalog siya. Kasi from third gear, tumatalon siya dun sa reverse. Ganun yung nangyayari. Kaya umaalog-alog siya. Kaya ang gagawin namin dito is tatanggalin yung ECU, tapos ipapaayos dun sa technician para maayos niya yung yung error dun sa ECU board niya. Ang ginawa namin sa ECU board nito, kasi wala kaming makita nag-aayos dito sa amin, sa probinsya namin, wala kaming makitang marunong. So ang ginawa namin, tinanggal namin yung ECU board niya, tapos pinadala namin doon sa Cavite. Doon kasi nakita namin magaling na nag-aayos. Tapos mga after 1 week, pinadala niya pabalik, tapos kinabit namin siya. Tapos pagkabit namin doon sa ECU, nawala na yung ano niya, nawala na yung third gear stock, tsaka yung shift shock, hindi na siya kumakalog. So pagka kinambyo mo ng reverse, wala nang kagalaw-galaw, hindi na siya talaga kumakalog. Tapos pag dinrive mo, tapos pag shift mo dito sa manual, makikita mo naka first gear na siya agad. First gear na siya, hindi siya third gear. So pag in-up mo, ganyan, up, magpa-plus lang siya ng 2. Down, up, down. Yan, hindi na siya stuck sa third gear. So naayos na yung problem dun sa shift shock na tinatawag. So yun daw yung common na nagiging problema ng mga Kia tsaka Hyundai na kotse. Nagkakaroon ng error dun sa ECU board niya. Kaya kailangan ayusin yun. Tapos tinanong ko, sabi ko, sir, bakit ganun? Ano ba naging problema? Bakit nasira yung ECU board? Tapos ang sabi niya, based daw dun sa experience niya, kapag kapag maraming nakakabit na kung ano-anong accessory dun sa sasakyan, isang reason daw yun. Tapos pangalawa is yung hindi na maintain ng mabuti yung sasakyan, kaya nasisira yun. So ito kasing Kia Rio, hindi to na maintain ng maayos. Kaya nung nasira yung ECU, binuksan, sunog yung loob. Kaya medyo natagalan ayusin.
Tapos ang naging next problem nito is nagda-drop naman yung ano, biglang bumabagsak yung RPM, biglang namamatay. Yun, nakala ko wala nang problema. Tapos habang nagda-drive ka, tapos kunwari na-stop ka lang dun sa traffic, no, biglang mamamatay yung RPM, talagang drop zero. Tapos nanginginig na yung makina niya hanggang sa mamatay siya, ganun. Yun ang naging ano, next issue nito. Dito ako sa area na to madalas tumitigil eh. Ayan na, nararamdaman ko na. Parang titigil na naman siya. Tabi ko muna. Ayan, ayan, yan. Ayan, nag-drop na naman yung RPM ko. Ayun o. Tayo nyo, ayun o. Nag-drop o. Ayan, nag-start na naman yung error niya. Ayan, mamamatay na yung makina. Kasi narinig ko nanginginig siya eh. Ayan, nanginginig yung makina niya. Uy, yun, tangina, hindi nag-activate yung preno. Delikado. Yan, nag-drop na yung RPM niya. Tumatakbo ko pero nag-drop yung RPM. Kailangan itabi ko muna to. Yun, umaandar pa ako pero drop na yung RPM niya. Yan, nag-drop na yung RPM ko. Ay, yan nangyayari. Yun na nga, biglang bumabagsak yung RPM. Try ulit natin restart. Ayun, wala pa rin yung RPM ko. Tignan natin kung gagana yung RPM. Wala pa rin yung RPM ko. Ayun, tumatakbo ko pero wala yung RPM ko. Ay nako. Ayun, wala yung RPM. 0 RPM. Yan, maandar tayo. 0 RPM. Tatabi ko muna. Yan, 0 RPM. Tabi ko muna dito. Ay, 0 RPM. Tayo uli natin. Minsan after ilang try, bumabalik uli yung RPM niya. Stop uli natin ng mga mga isang minuto lang.
Wala pa rin yung RPM niya. Wala pa rin. Nakakatakot to i-drive eh. Wala pa rin yung RPM nyo. Ayun, bumalik na yung RPM. Yan, bumalik na. Yung pangatlong try ko, bumalik na siya. Maandar ulit tayo. Tapos ang ginawa namin, nag-search ulit ako bakit ganon, ano nangyayari doon. Tapos may mga nakaka-experience ng same na ganon. Ang ginawa nila, pinalitan nila yung crankshaft position sensor. Tapos umukay na. So ang ginawa ko, dinala ko sa auto shop, nag-order ako ng crankshaft position sensor na pyesa, nagantay ng mga ilang araw, tapos kinabit nila. Tapos ngayon, i-observe ko kung mangyayari pa rin yun. Yung biglang namamatay yung makina nyo, biglang nag-drop yung RPM. So ito, after palitan ng crankshaft position sensor, so in-observe ko muna after 1 week. Yan, tumatakbo ako ngayon. Ayan. From cold start. Ayan. Kasi usually nangyayari yun pag cold start, tapos unang takbo mo, doon nagda-drop yung RPM niya. Ngayon, after 1 week, araw-araw na pinapaandar, wala namang naging problema na. Hindi na bumabalik yung problema na biglang nagsisiro, biglang nagda-drop to zero yung RPM niya. Yan, maandar tayo ngayon. Tapos yung RPM niya steady na siya. Yan, back to normal na. So tama nga yung mga nakita kong similar video sa YouTube. Kia Rio din. Tapos same problem, tumatakbo ka, biglang mag-drop yung RPM. Pag na-tsempohan ka pa minsan sa traffic, bigla siya mamamatay. So ang culprit pala dun is yung crankshaft position sensor. So ayun, after ikabit yung crankshaft position sensor after 1 week, hindi na nagloloko yung yung RPM niya. So normal na yung naging takbo niya, bumalik siya sa dati. Hindi na namamatay bigla yung makina pag huminto ka sa traffic o stoplight. Tapos hindi na rin nagda-drop bigla yung RPM. So yun lang yung naging niya, problema niya nung bago pinalitan yung crankshaft. Nung pinalitan na, okay na.